Malapitang binaril ang isang lalaki habang nagtitinda sa Cebu City. Ang biktima nagawa pang tumakbo pero nasawi rin matapos bumulagta sa kalsada. Nasa frontline ng balitang iyan si News 5 Visayas correspondent John Roa. Huwebes ng umaga sa bangketang yan ng Ramos Street sa Cebu City, nakapwesto ang kariton ng manok ng isang lalaki. Maya-maya biglang bumunot ng baril ang kaharap niya sa siya malapitang binaril. Agad nagpulasa ng mga tao. Kahit ang biktimang si Jade Mark Dungog nigawa ring makatakbo. Mabilis namang sumibat ang gunman na sumakay sa nakaabang na rider. Sinubukan pang makalayo ni Dungog pero bumulagta na siya sa kalsada. Agad namang dumating ang kapatid ng biktima. Ayon sa mga otoridad, tama ng bala sa dibdib na tumagos sa likod ang ikinamatay ng biktima. Dalawang posibleng motibo sa pamamaril ang tinitingnan. Ang usa is that nani sila problem within the family, no? Dili siya ingon nga immediate within sa ilaha nga mga relative. Ikaduha, dili sad nga layo nga naapoy involvement, no, sa illegal drugs. Pero ayon sa ama ng biktima, posibleng love triangle ang ugat ng krimen. Nabasa kasi ng anak ko na may ka-text na ibang lalaki ang kinakasama niya. Doon nagsimula ang kanilang away. Sa ngayon, may person of interest na ang mga pulis. Dead on the spot din ang isang lalaki sa barangay Kugon matapos naman siyang barilin sa loob ng kanyang bahay kagabi. Kinilala ang 36 anyos na biktima na si Joel Kumaling. Kwento ng live-in partner ni Kumaling, matutulog na sana sila na may biglang kumalabog sa kanilang bubong. Bumaba yung kinakasama ko para tignan. Doon may sumalubong sa kanya sa pintuan. Pagkatapos binaril siya. Na-recover sa crime scene ang isang bala ng kalibre 45. Tinutugis na ang gunman. Nagbabalita mula sa frontline, John Roa, News 5 Visayas. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.